6 AM na nga to ng umaga dito sa Canada. At eto nga dahil sa sobrang pagod namin mag-asawa kagabi, nakatulugan na nga namin na ganito yung itsura ng kusina. Sunday nga ito at naka-rest day ako. Pero maaga nga akong gumising dyan para masigurado kung bago umalis si husband ay nakapag-almusal nga siya. Dahil sasabak na naman nga siya sa outside job niya ngayon. Pareho kami may full-time job with 40 hours in a week. Sapat naman. Pero kapag ganito may mga side hustle opportunity ay talagang ginagrab ni husband dahil nga meron kaming pinag-iipunan. I believe one day share din namin to sa inyo. Pero sa ngayon diba medyo complicated nga yung situation. Ang pangit ng boses ko, pasensya na. Hindi nga ako nakaligtas sa trangkaso dahil nga sa pabago-bagong panahon, minsan magsusnow, iinit, uulan. Pero sabi naman nila ay last snow na nga daw last week, so officially spring na. Pero kahit ganito ngang may karamdaman tayo, nag-call in sick ako sa work pero hindi nga ako pinayagan. Wala nga silang mahanap na kapalitan ko, kaya naman eto, for the work pa rin ng manang. Igawa natin ng black coffee si husband, kailangan nyo to para buhay na buhay talaga. Isa lang yung side hustle niya ngayon pero 12 hours nga. Kaya naman maaga siyang aalis pero gabing-gabi na rin daw siyang makakauwi. Tulad kahapon, almost 12 hours din siya. Pero naka 3 different side jobs naman siya. Kaya naman pag uwi nga niya kahapon, pag sundo niya sa akin ay parang lantutay na gulay. Kaya naman sorry kung ganito kami kakalat ngayon dahil nga sumabay yung sama ng pakiramdam ko kahapon, pagod din sa work, pagod din siya. So we decided na matulog na lang at magpahinga at ipagpabukas na ang lahat. Siguro ito yung isa sa kagandahan kapag solo apartment kayo or wala kayo ibang kasama sa bahay. Makapaglinis kayo kung anong oras nyo gusto. Medyo mas mahal but at least we have the privacy as a couple na nagsisimula pa lang. Well, naka 1 year na nga rin pala kami na nagsasama dito sa Canada. Pero sa ngalan ng pag-iipon, baka ipagsantabi na muna namin yung privacy na yan. Taray, privacy yarn. Pinag-iisipan nga namin na lumipat ng apartment. Pero tinitimbang pa namin yung sitwasyon. Kung lilipat man kami, doon sa makakalas kami ng expenses and syempre at the same time allowed ang pet. Yun naman yung pinaka-importante. Dahil alam nyo naman diba, meron nga kaming alley. Meron namang available dito sa tabi namin, I mean sa likod namin and same owner lang. It's a 2-bedroom apartment. Same price 1-2 pero hindi pa kasama ang hydro. So naisip namin kung makakakuha kami ng makakasama. And then divided by 3 all expenses, rent and hydro. Diba makakalas na kami? Pero ang kapalit noon, syempre yun nga, mas magiging maliit na yung space dahil nga magkakaroon na kami ng kasama. Last, di natin knows kung makakasundo ba siya ni Ali. Anyway, paalis na pala dito si husband. Pinilit ko ang sarili ko na matulog pagkaalis niya pero ginigising nga ako ng marami pang gawain. Dagdag pa na firmama nga rin pala ako. So eto, nilinisan at binihisan ko na nga dyan si Baby Ali. Siya nga yung nagsisilbi naming libangan at minsan naman ay talaga naman kaaway. Marami nga naiinggit dito sa kanya ba? Buti pa daw yung aso nakarating ng Canada. Hala? Baby naman. Baby talaga namin yan. Para sa akin, siya yung aking firstborn. Kahit hindi yan literal na nanggaling sa akin. Aba, sa effort ko ba naman? Bina-vitamins, tinutoothbrush, pinapaliguan, katabi matulog, at eto minsan hinahanger din. Pero alam nyo ba na nakakatawa na meron nga kaming natutulungan? Kasi merong isang fur mama na nakapanood ng video natin, yung may title na How to Bring Your Pet in Canada. Nag-DM siya at nagtanong kung ano-ano ba yung mga dapat gawin. Requirements including kung ano nga yung magandang pet carrier. At sa lahat naman ng yun, okay na siya. Meron lang siya isang bagay na hindi nagawa. And feeling ko kasalanan ko din kasi hindi ko siya na-remind. Dapat kapag magbubook na siya ng ticket niya, kailangan niyang tawagan yung airlines para i-confirm yung slots ng baby niya. Na-mention ko naman yun dun sa mini vlog pero siguro na-overlook niya na din. Pero sana magkasama rin sila dito sa Canada ngayon. Ay, sana all. Wow. Sana all may laundry machine. O baka sabihin nyo, buti pa yung aso may washing machine. Baby naman kasi, baby. Hay, kung sana lang talaga natuturuan ng baby sa mga gawaing bahay, no? Ay di sana may katulong na ako. Wala cute lang ang ambag. Meron pala kaming gala sa Montreal, kaya naman naglaba-laba na kami ngayon. Well, deserve naman siguro namin yun, diba? Ang dami na naming pagod, no? Uy, huwag niyo kong tatanungin ha kung saan ko nabili yung mini washing machine ni Ali. Pati yung mga damit niya. Hala, baka ma-share ko yung link.
Kahit nasa Pinas ka o nasa Canada na kumi, just one click lang para ma-add to cart. Ang cute talaga, promise.